1, 2, 3, go! Yay! 3,000! Yay! Di alam ni mama. Eto yung mga pinsan ko. Ang ganda nga ng mga forma nila. Habang kami ni ate nakapambahay lang. Andito na pala kami para mag-swimming daw. Dito nga kami sa Aqua Planet. Parang kanina lang nasa tindahan lang ako. Paglikod ko nga yung pinsan ko sumigaw ng iklog. Binasag ni Daddy yung iklog ni mama. Kukunin niya daw sana yung mga bag sa likod ng sasakyan. Pero nauna daw yung iklog. Eto na yung sinasabi ko nung una. Wala pa pala akong sinabi. Sana tinuloy ko muna yung pag-uwi ko. Ngayon uuwi akong basag yung ibang iklog. Sabi ko nga kay Daddy, isusumbong ko siya kay mama pag uwi. Charot! Pero andito na ako. Kaya kahit anong mangyari, enjoy ko yung buong araw ko na nandito ako. Mamaya ko na lang din iisipin yung iklog. Shoutout ko na din pala yung mga nagpa-picture. Binigay na din pala sa amin ni Nanang yung bracelet para makapasok na kami sa loob. Pinsan ko pala sila sa side ni Papa. Na mabigay na nga yung bracelet. Isa-isa na din kami pumasok sa loob. Bago nga kami dumiretso sa room, dumiretso na muna pala kami ni ate dito sa merchandise para makahanap ng rush guard. Kasi wala kami. Pumasok na rin ulit ako sa loob kasi magbibilang na ako ng nabenta ko. Hindi ko na rin pala sasabihin sa inyo kung magkano kinita ngayong gabi ng tindahan kasi baka lalong dumama yung utang ni mama dito sa notebook. Marami-rami pa din naman kasi hindi nagbabayad. Charot! At nakita ko pa yung mga dati kong notes dito sa listahan ni mama. Korean language pala yan. Bala ko kasi dati mag-artista sa Korea kasi mukha daw akong opa. Charot! Bala ko din kasi dati magtrabaho doon. Pagkatapos ko nga magbilang, kinuha ko na din itong nabili ko ng isang araw sa bayan. Panghuli din pala to ng daga. Hindi na huhuli ng pusa yung daga kaya bumili na lang ako ng ganito. Inangat-ngat kasi ng mga daga yung mga paninda namin dito. Kaya di rin nabebenta. Kaya sana bukas mahuli ko na yung daga na yon. Pagkatapos ko nga magsara, kumuha na din ako ng makakain ko. Hindi pa nga alam yata ni mama na ako yung daga sa tindahan. Kasi ako yung umangat minsan sa mga paninda niya. Charot! Ilagay ko na din pala tong noodles sa kumukulong tubig. Nanood muna ako ng TikTok dito habang hinihintay ko maluto. At di ko nga namalayan, nasa 20 minutes na pala ako nanonood. Ayun, sunog ang Pansit Canton. Hindi na talaga ako manonood ng movie sa TikTok. Hinahanap ko pa kasi yung part 3. Dumiretso na muna siya kasi piatos yung nakalagay. Samahan mo pa ng akdog. Lagi pala kaming nabiling inumin. Kaya dito na lang kami sa swimming pool iinom. Chut! Kinuha ko na din pala nabili namin mangga sa baba. At grabe, yung video na to, para nagmukha tuloy ng mukbang vlog. Ito na pala yung i-reveal na lagi nasa search bar. Meron pa naman natira. Kaso wag munang hihinga. Pagkatapos nga namin kumain, sabi ko kay ate, picturean niya muna ako. Simula kasi nung gumawa na kami ng vlog, di na ako masyado nakakapag-picture. Wala na tuloy ako ma-post sa Instagram. Pagkatapos nga namin mag-swimming, umakyat na din kami. Kasi makikipag-birthday pa ako. Birthday pa lang ngayon ni ate siya. Isang araw pa pala. Ngayon ko lang to na-edit. Kasi ngayon lang din nagkaroon ng oras. Palang nasa likod daw niya. Boyfriend daw niya yan. Kaso nga lang hindi nagsasalita. BTS Army daw siya. Kaya halos na mga gamit niya dito kulay violet. Pati cake kulay violet. Ito na pala yung favorite part ko kapag may birthday. Siyempre favorite nyo din to. Yung makikain sa handaan. Shoot! Kakain na muna kami dito. Gusto rin sana kitang bigyan nito. Kaso di ko naman birthday. Charot! May Beyblade kayo, ha 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 ha. Dami mo ng mga saya mo ah. Sana all masaya. Hindi, joke lang. Tara, punta tayo sa tindahan. Check natin kung may Beyblade. Tara. Tour na din kita sa bahay. Ayun tindahan namin. Asan na ba yung Beyblade mo? Ma! May Beyblade pa daw. Beyblade? Oo, Beyblade. Wala na. Ano ba yan? Ito? Ito? Oo. Tarong po yan yun. Anong tarong po? Yung may ilaw pa. Tara, ito na lang. Huwag ka na maartihayan na lang. Oh, huwag ka na mag-Beyblade. Magturumpo ka na lang. Paano ba ito, ma? Ayun. Paano ba umilaw to? Masyado lakasan ko ka masira. Huwag naman yan. Lumalakas baka masira. Ganyan o. 1, 2, 3. Game. Game. Yun, galing. Wow! Diba? Ay, nako. Kanina pa ako nangangaruling. Wala pa Ay, eto. Napakarami laman ng paninda. Ang masungit naman nito, napakapangit pa, bahala na. Mamas ko po. Aga mo mamas ko ah. Kakabukas ko pa lang.
Edi wow. Naku, sobrang busy ko pa naman ngayon. O sige, dali, kanta ka na. La, TikToker po ako eh. Hindi ako singeris, pero sasabihin na lang kita, okay lang. Ah, ganun ba? Sige nga, pakitaan mo nga ako ng mga dance move mo dyan. Naku, di man pala magaling to. Kulang pa sa practice. Oh, magaling pa ako dito eh. Ang galing mo naman pala sumayaw. Kaso wala pa akong benta dito. Ano kayang gagawin natin? Naku kuya, digital na ngayon yung pamasko. Wala ka bang cash? Send mo na lang sa Shopee Pay ko. Sige na nga, kaso mamaya ako na lang isasend ah. Sobrang busy ko pa kasi dito eh. May ginagawa pa ako. Nay, bigay mo na ngayon. Baka mabaya ako ngayon. Kakain na muna ako ng marami. Bukas na lang ulit ako magda-diet. Bawal kasi talaga ako tumaba. Lalaki dun yung pisngi ko. Chot! Ang kalagitnaan nga ng pagkain namin. Kunwari nagulat ako dyan. Pero nag-request talaga ako ng 11 million followers na cake. Ang ganda nga ng cake nila dito. At ang sarap pa. Kaya itong cake na to, para sa ating lahat yan. Lalo na sa mga solid na sumusuporta sa inyo. Hati-hati na lang tayo dyan ha. Chot! Hindi ko nga birthday ngayon. Pero yung kinakanta nila sa akin, happy birthday. Eto na rin yata ang isa sa pinakamasayang celebration na nagawa ko. Pagkatapos nga nila ako kantahan, eto nga titikman na muna natin yung cake. Isang cake nga lang yung sinabi ko, pero tatlo pa talaga yung binigay. Inunahan na nga ako ni mama tsaka papa. Sila na daw unang titikim sa cake para kunwari bagong kasal. Chot! Sunod nga kami muna magkapatid yung tumikim sa cake. Ang sarap nga ng cake dito. Kaya heto, tikman mo na din yung 11 million followers na cake. Sa lahat nga ng kinain namin dito ni ate, ating magkapatid na muna kami. Kunwari close kami dito sa video, pero lagi naman kami nag-aaway. Chot! Cheers muna tayo para sa 11 million followers. Ayun lang. Bye-bye! Tapos nga magawa ng sauce, hinalo ko na kagad siya sa pasta para magmukha na siyang spaghetti. Sa mga nakahula pala nung iluluto ko, meron ka rin isang ganito. Papadala ko na lang sa bahay nyo. Charot! Pagkatapos nga namin maayos yon, sabi ko kay ate, mag-acting siya dito na dadalan ko ng cake. Kunwari hindi niya alam. Buti na lang best actress tong ate ko. Charot! Happy birthday ate! Alam mo na yung message ko sa'yo. Nakakayang sabihin dito sa vlog. Charot! Siya din pala yung kasama ko sa pag-iisip ng mga content. Pero dito sa content na to, ako lang mag-isa nag-isip dito. Siya din yung lagi nagbi-video sa akin simula nang gumawa ako ng TikTok. Ayun lang. Ay di pa pala tapos. Mamaya na ako magbababay. Ang sweet nga ng mga bata dito. Meron pa silang pabulaklak. Dati nga hindi ko kilala yung mga bata dito sa amin. Di rin kasi kami naglalabas. Pero nung nagkaroon ng piso net, dating tahimik dito sa bahay. Ngayon sobrang ingay na. Ito nga yung pangalawa nilang bahay. Nung kalagitnaan nga ng pandemic, halos dito na sila nakatira. Nag-uunahan pa nga sila nun. Nung dalawa pa lang yung computer. Sabi nga nila dyan, para din daw sila nag-Christmas party sa school. Ayun lang. Bye-bye! Tapos na nga ako makapagluto. Umpisa na din ako kumain para makaalis na din. Kasi baka naghihintay ng kausap ko nung isang araw. Alas 9 pa naman yung call time. Pero magi 8:50 na. Kaya binilisan ko na lang din sa pagkain para makaligo na. Mabilis lang din pala ako naliligo. Kahit 2 minutes kaya na yon. Kapag naman malamig, di na umaabot ng 1 minute. Sabi nga ni mama, pinaglidaw ko sa kambing. Madalang lang kong maligo. Lumabas na din pala ako ng bahay para puntahan yung sasakyan. Eto nga si Ate Marita. Dito kami nagkikipag-park ng sasakyan. Wala pa kasing space sa bahay. Kaya pinaampun ko na muna dito. Na makuha na nga yung sasakyan. Sumakay na din ako. Kasi maghanong oras na din. Pero sa bahay lang din naman yung meet up. Hindi ko na nga kayo sinama sa biyahe. Basta dito na ako. Dito na daw nila ako ipapaampon. Chawot! Pumunta pala kami ni Papa dito para bilhin na yung lupa na pinag-usapan namin nung isang araw. Ang tagal na din namin naghahanap ni ate. Dito rin kami napadpad. Eto nga kay ate. Sa kanya namin bibili niya yung lupa. Bago nga kami umalis, kinuha niya na muna yung titulo. Sobrang dami palang proseso sa pagbili ng lupa. Dati kasi yung lupa nasa kuko ko lang. Ako dyan hindi ko nakikita yung sarili ko. Ngayon ko lang din napansin. Mukha pala akong palaka dyan. Chawot! Eto pala si ate. Yung nag-laser kanina sa mukha ko. Pagkatapos nga nun, inayos din yung buhok ko. Di na ako nakapag-video kanina. Nalobat yung cellphone ko. Hindi ko na kayo na-update. Basta nandito na ako sa bahay. Pag uwi ko nga naligo na din ako. Nagbihis na din. Kasi ilang oras na lang din. Darating na yung magsusundo sa amin. Pagkatapos ko nga makapagbihis, kinuha ko na din yung sapatos ko. Magli-leather shoes na din pala ako papunta. Para hita na lang din susutin ko sapatos hanggang mamaya. Dumating na pala yung magsusundo sa amin ni ate. Ito pala yung mga kasama namin sa loob. Si ating naka-brown nahihiya pa. Nasa 1 oras lang pala yung biyahe namin. Dumiretso na muna pala kami dito sa Nubicha para kitain yung designer na magsusuot sa akin mamaya. Habang naghihintay nga kami ni ate, dito na din kami kumain. Eto pala yung in-order ko. Hamburger tsaka fries. Hindi na muna kami nag-rice meal dito. Baka mamaya hindi na rin kami makakain. At nang ilang minuto ngayon nakalipas, dumating na din yung magdadamit sa akin. Nagulat nga ako dyan. Kasi dalawa daw yung susuotin ko. Baka akala ng mga bisita ako yung magpe-birthday. Charot! Pero request na nagdi-debut para daw sa pangalawang palit niya. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Pagkarating nga namin, naka
natuhog na yung baboy. Sabi daw nila, inuli daw nila yung alaga nila nung alas 3 na madaling araw. Kinuha ko na din pala yung gagamiting sangkap sa lechong baboy. Yan din yung ilalagay sa loob para magkaroon ng lasa yung lechon. Nagulat pa nga ako dyan, 2 balot daw ng asin yung ilalagay sa loob. Isipin mo na lang, kung kinaya mo yung bungong lechon na yon, parang kumain ka na rin ng 2 balot na asin. Tapos may isang betchin pa. Charot! Kumuha na muna pala ako sa loob ng kutsilyo kasi nakalimutan ko siyang kunin kanina. Pagdating ko nga sa loob, pinagtitimpla pa ako ng kape ni Lola. Kape na muna daw ako para mainitan daw yung sikmura ko. Tsaka para masarap daw yung lulutuin naming lechong baboy. Charot! Dito na din pala sa labas ng bahay ililechon tong baboy. Medyo matagal din pala siyang lutuin. Nasa 3 hanggang sa 4 na oras. Nung pala nandito kami ni ate sa probinsya, wala kaming ginawa kundi tumawa. Kasi naman kapag nag-uusap kami Kapampangan, para hindi nila kami maintindihan. Yung sangkap pala sa baboy, malalaking hiwa yung sibuyas tsaka bawang. Kaya mabilis lang din ako matapos. Pagkatapos ko nga manghiwa, tinignan ko na yung ginagawa nila. Hindi ko nga alam bakit tinatali pa nila tong baboy. Kasi hindi naman siya makakawala. Charot! Hindi ko talaga. Ang dami pala nagtatanong sa inyo kung bakit hindi ko masyadong ginagamit yung sasakyan ko. Nahilan na kasi yun ng bangko. Wala na kasi akong pambayad. Charot! Hindi ko siya masyadong ginagamit, baka maluma. Madalang ko lang pala siyang gamitin, lalo na kapag hindi naman marami yung dinadala ko. Kaya minsan mas gusto ko pa nagko-commute. Ngayong araw din pala ika-car wash ko tong sasakyan at ipapasok ko muna siya sa insurance. Kasi naman nabangga kami ng 2 beses. Yung una yung sa harapan habang nagpa-practice. Yung pangalawa naman nagasgas sa gilid. Pero hindi ako yung nagda-drive doon ha. Hulaan nyo na lang kung sino nakabangga. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kapag naglilinis na ako. Ilagay ko na muna pala sa gitna yung sasakyan para malinis ko na din siya na maayos. Ako na nga lang din pala yung naglinis kasi wala na akong pambayad sa nagka-car wash. Charot! Wala din kasi akong ginagawa dito sa bahay. Kaya ako na lang din maglilinis sa sasakyan ko. Kasi ilang araw ko din siyang hindi makikita niyan. Sanay pa naman ako na lagi siyang kasama. Chawot! Sobrang nalungkot nga ako nung first time na mabangga yung sasakyan. Hindi nga ako makakain nun. Hindi rin ako makausap. Charot! Hindi kasi naman kabago-bago ng sasakyan nun. Wala pa yatang 10 days na bangga na siya. Ayun pala yung pangalawang gasgas. Yun sa may pintuan. 2, 1, go. 3, 2, 1, and go.